Hello everyone! Ang ganda ng weather today at dumating na nga ang araw at may pupuntahan kami. Nag-aayos na nga rin ako ng buhok ko dyan dahil malayo-layo ang aming pupuntahan at muntik pang nakalimutan kanyang kumot. After 10 years, nakapag-ayos na nga ako ng hair and let's go! At eto nga si Calix daw mamimiss niya ang Daddy Lo kaya ayan super duper hug siya dyan. Nasa loob na nga kami ng sasakyan at makikita nyo na bored na talagang aping bulinggit. Eto nga yung mag-aba, super smile sila at excited na. At dumaan nga kami sa 7-Eleven dahil bumili kami ng kanyang fried chicken for his breakfast. Ayan, hindi niya nga alam kung saan niya ilalagay yan. Nasa biyahe na kami at tignan nyo naman ito, ang pogi. Ayan, medyo malapit-lapit na nga kami sa La Union. At tignan naman natin ating driver, ay ang pogi. At nandito na nga kami sa Nagilian, La Union. Hindi nga kami makapili kung ano ang kukunin namin dyan dahil napakadami nilang pagkain. Ayan. Ayan ang aming first order at inabot na ni ate. So, ayan ang aming kasamang bulinggit. Gutom na din siya. So, siya nang nag-ayos ng kanyang pagkain. At hindi na nga mapakapag-antay at nagdasal na siya before siya mag-start kumain. Ayan nga ang maganda kay Calix kasi before talaga siya kumain, talagang nagdarasal siya. Ayan, at super happy na nga at nakakain na kaming lahat. Ayan, so hindi na nga mapigilan ang paglamon ng mga person. So, ayun nga, trivia sa aming bulinggit. Talagang yan, si Calix. Pagka nakita niya na kumakain ka na hindi ka pa nagdarasal, sasabihin niya, did you pray? Kung hindi ka niya kasabay na magdasal at kumain ka na, kailangan makita niya nagdarasal ka muna before ka susubo. At pati nga ang aming daddy, hindi na rin mapigilan at gutom na rin siya. Ayan, nakapag second rice pa nga ni. Ayan, at isa rin to, kumukuha pa nga ng kanin, ng dami pa niyang pagkain. Nakakaloka. At tapos na nga kaming kumain, preparing na naman kami para sa mahaba-habang biyahe. Ayan, at busog na nga daw ang aming bulinggit. So, dumaan muna kami para magpagas dahil pupuntahan namin napakalayo ng gas station. Oo, kakatapos nga namin kumain at nagbukas na naman ng chips ang aking mag-ama. Ayan, sige, ang subo. Sabi ko nga sa mister ko, lokohin namin si Calix, maglambingan tayo. At nga, at habang naglalambingan kami, tignan nyo naman yung bata sa likod. Hindi na nga maipinta yung mukha niya dyan. Tignan nyo naman. At ayun nga, nung pinansin ng kanyang daddy, tumawa rin siya sa likod. At hindi nga nagpatalo, tignan nyo naman, sinubuan yung daddy. At talaga naman ang aming big boy, talaga naman kasing seloso yan. Kaya gusto niya ang atensyon, nasa kanya lang naman. So, ayan nga, kung makikita nyo, nasa diversion road na kami. And time check, 11:36. Parang nasa San Juan pa nga lang kami niya. Meron pa kaming 2 hours and 35 minutes na pagbiyahe. Tignan nyo yung aming driver para namang layo ng iniisip. Yan naman ang ginusto mo, di ba? Vegan pa mo! Late kasi namin na-celebrate ang aming second wedding anniversary dahil last month may exam naman si Calix Nathaniel. At ayan nga, pag-check namin, tulog na naman ang aming bulinggit. Nasa Ilocos Sur na kami! Last time kasi na bumisita kami dito, year 2023 pa, kaya naisipan namin na bumalik na yung taon. Pagtingin ko nga dito sa likod ay tulog pa rin ang aming Calix Nathaniel. Habang nagbibiyahe nga kami dito sa aming left side, meron kaming nakitang napakagandang dagat. Ang ganda ng kulay. Dahil sa init nga ng panahon, gusto mo na lang pumunta doon at maligo. Hindi nga din makapag-concentrate yung driver namin at tingin siya ng tingin doon sa dagat. At time check, mga 2:30 na ata ito. At ngayon, at nagutom naman kami. Siyempre, nauna na kami sa loob ni Calix dahil si Daddy nagpa-park pa siya sa labas. Ang second time pa nga lang ata ni Calix ditong kumain sa Chowking at grabe, nagustuhan niya. Ang galing dahil napakabilis naman ng service nila dito sa Chowking. Grabe, nagustuhan nga ni Calix yung fried rice nila dito. Hindi namin namalayan na malapit na nga kami. Ayan, so meron na lang kaming 37 minutes. Very excited nga dyan si Calix, nag-aabang kung saan ba kami liliko. Yung driver nga namin, hindi na naman mapakali dito. Lingon na naman ng lingon doon sa dagat. Shokoy ka ba? Lingon nga siya ng lingon dyan. Eh, sabi ko, sige na nga, igilid mo dyan at mag-picture muna tayo. Pati nga to si Calix, tignan nyo naman. Excited na tignan ng dagat. At kinuha pa ang kanyang shades. Ang pogi talaga. Siyempre, pipicturean niya ng kanyang mami. Tignan nyo ang dagat. Napakaganda. After picture taking, nakita nga na naman namin itong bridge. Tignan nyo naman, napakahaba. Hindi na nga yan nagagamit ngayon. Sayang nga yun dahil gumawa na sila ng bagong tulay para sa mga sasakyan at napakahaba na itong red na tulay na to. Hindi nga namin namalayan, malapit na pala kami kung saan kami mag-i-stay ngayon. Parang 2 minutes na nga lang ata. Naligaw pa nga kami, napunta kami sa Kamaisan. Nakakaloka. So, pinagtanungan pa
pa namin, hindi nila alam kung ano yung barangay nila. Kaya lalo kaming nawala. At ito nga yung place kung saan kami mag-i-stay ngayon. At yan, inaayos na nga ni Daddy Babe kung paano siya mag-park dahil nga ito ay highway. So, kailangan nakapark ng maayos ang inyong sasakyan. And tignan nyo naman guys, dito kayo mag-i-stay ng 3 days and 2 nights. Napakaganda dahil kompleto na sila dito. At sa labas naman, meron kang private pool. Yan talaga yung pinili namin kasi itong anak namin, pinagdihi ko atas to sa isda. At tignan nyo naman ang kanilang bathroom, napakalawak at napakaganda. Paglabas nyo nga dito, merong hagdan. At dito naman ang kanilang bed. At dito nga meron silang 2 queen beds. At kasya ang 3 tao sa isang bed. Ito nga napakaaliwalas dahil tignan nyo naman. Ang kulay ng kwarto at ang bahay ay napakaganda. Gabi na nga yan at nagpre-prepare ako. Ay, nahulog pa nga. Mamaya pa yan, mami. Hinuhugasan ko nga yung mga gagamitin namin mamaya. Kanina pa nga kinukulit ni Calix ang daddy niya at gusto niya nang mag-swimming. Alam nyo ba na pinapriority talaga namin ang magkaroon ng swimming pool para kay Calix? Yan talagang hinahanap namin kada mag-out of town kami. Pag-desisyonan nga namin na dito na kami kumain ng dinner. Hindi na muna kami lalabas. Kumain, ayan na naman. Nasa tubig na naman ng bata. Tignan nyo at tuwang-tuwa at lamig na lamig. At ayan nga, bumalik na sila. Nakapagluto na ako. Sabi ko nga, hindi pwedeng magsimula ang aming kainan na hindi muna nagdarasal. So ayan, gutom na nga kami diyang 3. So habang kumakain kami, nagkwekwentuhan kami, at nag-uusap kung saan kami pupunta bukas. Kasi hindi namin alam kung saan kami pupunta at ano ba ang sisimulan namin pupuntahan bukas talaga naman. After kumain at nakapaghugas na ng plato, ang daddy nagsimula na. Ayan, chill daw muna siya habang binabantayan ng kanyang anak. Hindi kasi yan makakapag-swimming na walang bantay. Kahit abot niya yung pool, hindi pwedeng solo lang niya. Sarado kasi yan, lalo na sa kanyang daddy. Ayan, at gabi na nga at nakapag-swimming na kaming 3. Tuwang-tuwa ang bata dyan sa kanyang first night. At syempre, nagpabuhat ng mami. After niya, nag-chill na rin kami ni daddy to celebrate our 2nd wedding anniversary. Diyan nga, hindi matigil ang kanyang kakadaldal kung ano-anong mga request. Sa talaga pag nakita niya kaming magkadikit ng kanyang daddy. Ayan, at in-enjoy niya ang gabi. Na parang sireno. Ay, Shokoy pala yun. Sireno yarn. Ayan nga, akala namin matatakot siya dyan sa swimming pool. Pero tignan nyo naman, solong-solo niya at tuwang-tuwa siya. Hindi nga maipinta yung kanyang mukha sa sobrang saya. Yan talaga ang pinapriority namin ng kanyang daddy. Kasi we prioritize his happiness. Thank you for watching our first family vlog.